Indiana Pacers versus OKC Thunder Finals Preview. Ano ang dapat abangan sa series na ito? Ito ang totoong David laban sa Goliath. Ito ay isang totoong serye ng David versus Goliath o baka masakmang tawagin ang Pacers bilang Hoosiers. Katulad ng maliit na Hickory High School sa pelikula ni Gene Hackman na tinalo ang mga higante upang mapanalunan ang kampyonato ng estado ng Indiana ilang dekada na ang nakalilipas, kailangan ng Pacers na ipaalala sa kanilang sarili na pareho lang ang taas ng ring sa NBA Finals. Isang mahikang biyahe ayon kay Pacers coach Rick Carlisle, pero magkakaroon ba ng kaparehong nakakakilabot na pagtatapos ang drama ngayong season? Natalo ng Indiana ang dalawang laban nila kontra Oklahoma City sa regular season, kaya kailangan nilang maglaro ng halos perpekto para magkaroon ng tsansa. At maaring mangyari iyon. Baka si Tyrese Haliburton sa kanyang kakayahang maglaro sa clutch moments ay maging parang Dirk Nowitzki ang biglaang sumira sa Miami Big 3 Heat na si Carlisle rin ang coach. At oo nga pala, kalimutan na natin ang usapan tungkol sa small market. Hindi ito tungkol sa laki ng market. Sino ba ang may pakialam? Manunood ang mga tunay na fans kahit ano pa. Ang mahalaga ay kung paano sasagutin ng mga players ang hamon upang makuha ang pansin ng mas maraming manonood at gawing kapanapanabik ang serye. Narito kung paano mapapanood ang serye ng Oklahoma City Thunder versus Indiana Pacers. Game 1, Pacers at Thunder, Hunyo 6, Biyernes ng araw. Game 2, Pacers at Thunder, June 8, Lunes ng araw. Game 3, Thunder at Pacers, June 11, Huwebes ng araw. Game 4, Thunder at Pacers, June 13, Sabado ng araw. Game 5, Pacers at Thunder, June 16, Martes ng araw. Game 6, Thunder at Pacers, June 19, Biyernes ng araw. At Game 7, Pacers at Thunder, June 22, Lunes ng araw. Ang seryeng ito ay isang pagkakataon para makita kung ano ang kayang gawin ng masigasig na depensa ng Thunder laban sa epesyenteng opensa ng Pacers. Kapag ang bola ay nasa ganitong bahagi ng court, maaaring ang resulta ng laro ay nakasalalay kung aling unit ang magtatagumpay. Mahusay ang depensa ng OKC laban sa Timberwolves at sa kabuuan ng playoffs. Mayroon silang dalawang miyembro ng All-Defensive Team, sina Lu Dort, first team, at Jalen Williams, second team, at higit pa roon. Si Chet Holmgren at Alex Caruso ay naging mga epektibong tagapigil ng bola sa ilang bahagi ng playoffs. Para sa Pacers, nakatuon ang lahat kay Haliburton at kung kaya niyang lumikha ng maraming scoring opportunities para sa kanyang mga kakampi. Isa siyang throwback, isang pass-first point guard na kayang humanap ng libreng kakampi, pangunahan ng fast break at lituhin ng depensa. Bihira ang ganito sa kasalukuyang laro. Tila pabor ito sa Oklahoma City pagdating sa rebounding. Sina Holmgren at Isaiah Hartenstein ay parehong kayang mag-rebounds. Samantalang si Miles Turner ay kulang sa banggaan sa ilalim at ang Indiana ay walang backup na agresibo sa boards. Ang responsibilidad ay nahuhulog kay Pascal Siakam na nangunguna sa Pacers sa rebounds ngayong playoffs. Kung makakaya ng Pacers na tapatan ng kasipagan ng OKC sa collective effort, malaking panalo iyon para sa Indy. Pero mahirap iyon. Si Holmgren ay mabilis na lumalago sa playoffs at si Ihart ay dinala sa OKC para talaga gumawa ng pagbabago sa ilalim. So far, natutupad nila iyon. Muli bang magiging bentahe ng Thunder ang kanilang bench? Sa bawat serye ng playoffs hanggang ngayon, sila ang nanalo sa aspect na yon. Napagod nila ang Nuggets na kalaunay natalo dahil sa injuries tapos binigla ang Timberwolves. Masakit sa loob ng kalaban kapag pumapasok sina Caruso, Aaron Wiggins at Cason Wallace at agad may impact. Hindi takot ang OKC na gumamit ng 8 o 9 na players. Kapag gumagawa ang bench, hindi na pupwersa ang starters na maging sobrang star. Si Siakam ang nanalo ng Eastern Conference Finals MVP kontra kay Haliburton na maaaring ikinagulat ng ilan, pero naging maaasahan siya laban sa Knicks at simula nang dumating mula sa Toronto trade. Siyempre may championship na siya nung siya ay nasa Toronto Raptors kasama sina Kawhi Leonard at Kyle Lowry, kaya hindi siya natatakot sa ganitong sitwasyon. Para makapagbigay ng drama ang Pacers sa seryeng ito, kailangan niyang ulitin iyon at kailangan niya ng A-game laban kay Williams at sa team na nalampasan sina Nikola Jokic at Anthony Edwards. Kaya good luck kay Siakam. Ang Pacers ay nangunguna sa playoffs pagdating sa fast break, outscoring opponents sa transition ayon sa synergy tracking.
Kasama rito ang 46 sa 18 na lead sa transition sa Game 6 laban sa New York. Pangalawa ang OKC na may 8.1 points per game, ang lead nila sa transition. Mabilis tumakbo ang Pacers, pinangungunahan ni Haliburton na nanguna sa liga sa pass-ahead passes na may 9.2 per game. Samantala, ang Thunder ay mabilis tumakbo mula sa turnovers at sila ang nanguna sa regular season na may 16.9 and playoffs, 17.7 of opponent turnovers per 100 possessions. Pero hindi makakakuha ng ganitong edge kung hindi rin mahusay sa transition defense. Nangunguna ang Thunder sa playoff sa pinakamababang porsyento ng transition possessions ng kalaban, habang ang Pacers ay may pinakamababang puntos na pinapayagan kada possession sa transition. Ang pangunahing labanan sa seryeng ito ay maaaring mangyari sa unang 5 o 6 na segundo ng shot clock. Ang Oklahoma City Thunder ay tunay na naging puwersa ngayong season. Hindi lang sila basta nanalo kundi sinira nila ang mga inaasahan at pinatahimik ang mga pagdududa. Sa loob ng halos 9 na buwan ng kompetisyon, ipinakita nila ang kanilang husay, disiplina at konsistensya. Ang kanilang 68 panalo ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng tamang balanse ng batang talento, matalinong coaching at matinding depensa na tila hindi nauubusan ng enerhiya. Sa bawat laro, ipinapakita nila na sila ang team na may pinakamalalim na bench, may pinakakonsistenteng performance at may kultura ng panalong hindi madaling buwagin. Sa buong regular season at maging sa playoffs, pinatunayan nila na sila ay hindi lang basta contender, doon sila ang standard. Mula sa kanilang matatag na half-court defense hanggang sa kanilang kahusayan sa pagpuwersa ng turnovers at mabilis na pag-convert nito sa puntos, tila wala silang kahinaan na madaling lusutan. Pinapahirapan nila ang bawat makaharap na teams, winawasak ang ritmo ng opensa at pinapalaya sa comfort zone ang sinumang star player ng kalaban. Ang kanilang lalim mula starters hanggang bench ay isa sa kanilang pinakamalaking sandata dahil kahit palitan ng lineup, hindi bumababa ang kalidad ng laro. Ngayon, haharap sila sa isang Indiana Pacers team na bagamat nakakabilib ang pag-abot sa finals ay malinaw na underdog. Sa papel, may malaking agwat sa pagitan ng dalawang teams. 14 na panalo ang agwat ng Thunder sa regular season at mas kumpleto at balanseng grupo sila sa halos lahat ng aspeto. Kaya't tanong ng marami, mawawala ba bigla ang lahat ng pinaghirapan ng OKC laban sa isang team na hindi inaasahang makarating sa yugtong ito? Sa totoo lang, napakaliit ng tsansa. Mas kapanipaniwala na senaryo, si SGA na isa sa mga pinakadominanteng individual performers ngayong taon ay magtatapos ng kanyang stellar season sa pamamagitan ng isang tropeyo, ang kampyonato ng NBA. Sa kanyang husay sa pagbuhat ng team sa crucial moments, tahimik pero nakamamatay na estilo ng laro at matatag na leadership, tila isinulat na sa star ang kanyang pag-angat bilang tunay na superstar sa liga. Maaaring makaisa ang Indiana sa likod ni Haliburton, pero malamang doon na rin magtatapos ang kanilang mahikang pagtakbo dahil mas handa at mas matatag ang Thunder bilang kampyon. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?